Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan nga natin itong sinabi ni Maharlika. Okay? Hindi niya sinabi, hindi yung about kay Idol Rafi, pero it's about Senator Amy Marcos na tinawag di umano ni Senator Amy Marcos na traidor itong si PBBM. Initially guys, nakita ko yon dito sa ating kaibigan na si Old School. Okay, si Old School Pinoy. Doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa kanya, kindly subscribe to his channel. Yan, ito yung Facebook. Ito naman po yung kanyang punta natin. Kanyang YouTube. Feel free guys, no, to subscribe sa kanyang Anyhow, ayan. So, balik tayo dito sa Ito yung kanyang YouTube channel. Feel free to check him out, no? Subscribe niyo siya. Ngayon, tingnan natin yung post niya. Actually, nakita ko to. Sabi nga niya sa post niya, traumatic, ayon kay Senator Amy Marcos sa naging meeting nila ng kanyang kapatid kasama ang Kongreso at ang Senado. Ayon sa kanyang mensahe, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari, wala siyang alam. Yun pala, todo-todo niyang sinuportahan ang PI para magkaroon ng 5 years term siya. At iba pa. Yung issue ng pagbabaliwala ng Senado ay baliwala rin sa kanya. Wala siyang pakialam sa batas at pahayag pala siya kanina. Martinez sa PI magpapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa. Ayon pa din kay Senator Amy. Kakahiya kung ano ang binati ko sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor sa Constitution, traidor sa bayan, traidor sa pamilya. Hindi ko na siya kilala, higit hindi siya maaaring maging anak ng ama ko. Ayan. So, nag-comment ako guys, sabi ko, pasendan Lick Pops. Yan, PM Sendos. Ayan. Wait. Email send. Sa totoo lang, till this very minute na nag-react tayo ngayon, hindi ko alam siguro, hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan na nasabi ito ni Senator Amy. Not unless narinig kong sinabi niya or pinakita niya. No? As But then again, we have to wait sa magiging reaction dito ni Senator Amy Marcos. Kasi kilala ko naman to si Old School, no? Hindi to basta-basta naglalabas ng ganito kung wala siyang pinagbabasihan. Inihintay ko rin kung maglalabas din ng ganito si Ma'am Joey. Okay? Ngayon, balik tayo dito kay Boljakera. Pakinggan natin dito si Madam. Laban ito. And I hope matapos na to, Senator Amy. So, my text messages, ay message lang pala, isa lang, na galing mismo kay Senator Amy. Okay? Na sinasabi niya, mga palangga, ilalabas ko na to. For sure, hindi nyo pa naririnig sa iba. Ito ang message. Right? Nagpatawag si Kuting ng meeting, di ba? Sa Congress. Okay guys, nasa news naman yan. Kung napanood nyo yung prior videos ko, nasabi yan ng GMA. Okay, dun sa news. And GMA or CNN? Parang CNN yata. Kongresista and Senate and Senators. Okay? Taliwas na sinasabi ni Kuting, okay? Ni BBM Kuting, Pulboronic Kuting, na siya ay hindi niya kinukundina niya yung ginagawa ng Congress dito sa People's Initiative. 'Di ba may ganun siya drama?
Ang totoo pala, mga palangga, kahapon, nung nag-meeting ang Kongreso at Senado, nandoon na nga si Tambaloslos kasama na ni Kuting, tapos pumunta sila Senator Amy doon at dismayados siya at ang ibang mga senador kasi the intention pala nitong People's Initiative na hindi People's Initiative kundi initiative ni Kuting, ni Lisa at ni Tambaloslos, mga palangga. Ito ang eksaktong message ni Senator Amy. Anong sasabihin sa prayer Saturday, sa prayer rally? I don't know kung ano ibig sabihin nito. But itong pangalawang linya, sabi niya, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari, wala siyang alam. Okay? Galing to sa text message si Senator Amy. Kunyari daw, walang alam yung kapatid niya sa People's Initiative. Yun pala, todo-todo niyang sinuportahan ang PI o People's Initiative o Jutang Inang Initiative, okay, para magkaroon ng 2 times 5-year terms siya. So, coming from Senator Amy sa text messages, dahil siya ay talagang sobrang malungkot, syempre. Dahil pinatawag sila, yung pala, ang nagkukunwari lang si Marcos Jr., si Kuting ninyo. Ang presidenteng polboronic Kuting, kaya Senator Amy, todo mo na to, na kunyari wala siyang alam or ayaw niya ng nagkakagulo sa People's Initiative. Yung pala, nag-usap na si Kuting, si Lisa at si Tambaloslos na i-push ang PI at i-bribe ang mga kongresista, bigyan ng mga 1 kilong bigas, 100 piso ang mga Pilipino para papirmahin din langin kasi para magkaroon ng pinangako pala ni Jutang Ginemes na Romualdez at ni Lisa As kay Marcos Jr., kay Marcos Polboronic ay 2 times 5-year terms. So 10 taon. So or more than at iba pa, sabi pa ni Senator Amy, o mas mahigit pa. Coming to sa statement niya. Sabi niya, Senator Amy, yung issue. Una kong tanong dito, kaninong text yan? Kanino tinext pala? Kung galing yan kay Senator Amy, sinong kausap ni Senator Amy diyan sa text na yan? Yan ba ay private conversation ni Senator Amy sa isang tao? O nasa GC yan? Kasi magiging magkaiba. Okay? Ang criminal liability ng isang tao. Kung yan, shinare niya sa isang GC, then absuelto. Pero kung yan, conversation lang ni Senator Amy sa isang tao, then pwedeng magkaroon ng si Senator Amy. Rason para kasuhan yung taong nag-share ng conversation na yan. Kung talagang galing yan kay Senator Amy. Ng pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Di ba? Nag-decide ang Kongreso, the lower house, sa House of Representatives, na gusto nilang iwala sa picture itong mga senators. Kasi gusto nila, yun nga, through People's Initiative. Narinig naman natin si Romualdez dyan, diba? 24 lang daw ang nasa Senate at more than 300 sila sa House of Representatives. Yung pala, kasabwat dito si Kuting. Baliwala rin pala si Marcos Kuting ninyo, binaliwala niya rin yung Senado. Kaya nagagalit ang mga senators kasi gusto nilang iwala sila sa picture. Okay? Kung tutuusin nga, ang mga tao sa Senate, no? Hindi ko naman inaano, no? But ang mga tao sa Senate, they make more sense than people from tawag dito, from the House of Representatives. Diba? Bakit? Tayo nga sa Senate, meron tayong 24 na senador. Ilan pa dyan, mga bugok? How much more yung 300 plus? Imagine mo kung gaano karami yung bugok dyan. Diba?
di mas marami. So, like ko ipapakita ko to sa inyong message after. Okay? Sabi niya, baliwala rin sa kanya, wala siyang pakialam sa batas. Sabi ni Senator Amy, yung kapatid niyang si BBM Kuting ninyo, Pulboroni Kuting, wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Martin, okay? At sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng... We all know naman na si First Lady Lisa is abogado. Pangalawa, alam ko rin itong si Spokes Tambi ay abogado. So they know things. And even BBM alam ko nag-aral din to ng abogasya, hindi nga lang niya tinapos. Sabi yan ni Senator Miriam Santiago. Bakit? Kasi naging estudyante niya si BBM. Anyway, ang susunod na iisipin natin, sino nag-initiate? Sino nagbigay ng idea kay BBM? Or sino nagbigay ng idea kay kanino? Si BBM ba nagbigay ng idea kay Tambi na ganito yung gawin? O si Tambi ang nagsuggest kila PBBM na ito yung gawin? Either sino sa kanilang dalawang pwede nagsulsul ng 10 taon at mahigit pa, nakakahiya. Sabi niya, kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor siya sa konstitusyon, traidor siya sa bayan, traidor siya sa aming pamilya, hindi ko na siya kilala. Higit hindi siya maaaring anak ng ama ko. Statement of Senator Amy. And here, mga palangga, ayan po, ayan yung message. Okay? Ayan. And then, ito. Alright. Ayan. Screenshot it. Oh, screenshot. Ay, ako, gusto ko pa rin marinig, no, na i-affirm ito ni Senator Amy na talagang sinabi niya to. I still have doubts about this. Natawagin niyang traidor yung kapatid niya. Kasi maliban sa napaka protective ni Senator Amy sa mga kapatid, iba yung closeness nila ni Bongit no, ni PBBM. But then again, even if totoo na sinabi to ni Senator Amy, I will stand by Senator Amy. And ipagdarasal ko pa rin na maging maayos si PBBM. Because I don't want to disappoint myself sa naging desisyon ko for voting him. Marami na pong mga tao ang nawalan po ng kumpiyansa kay PBBM. Baka nga pag nilagay yan sa survey, mas maging mababa pa siya kay Romualdez. Diba? I just feel bad na napakaganda ng take-off Very smooth Diba? Yung elevation ng unity. Tapos biglang nangyari yung hindi natin alam exactly what's going on. Most probably may mga tao na medyo naglaylo po kasi ako sa mga bagay-bagay because of school. No? We have priorities. Pero as we go along, marami po kasi mga subject na masarap pag-aralan dahil na-apply mo siya sa real world. Yun nga yung sabi ko kay Mang Temyong No, which by the way guys, no, finally, sasabihin ko na sa inyo, magkakaroon na po ako ng live stream every Sunday with Mang Temyong. Yan. Abang-abangan nyo kami. So, naka-stream naman yun both sa mga channels namin. Sa I Am Shanwin, tapos sa channel ni Mang Temyong, sa mga Facebook page namin. Wala. Pag-uusapan lang namin yung mga highlight topics ng week. No? Kung may ma-apply kaming mga
batas na napag-aralan namin. Then, i-discuss namin sila sa inyo. Parang more on for our retention pagdating sa mga topics at application ng mga laws. Kasi pagka, halimbawa, nag-exam kami, hindi naman kami tinatanong na define ganito, define hindi. Very minimal yung mga ganyan sitwasyon. Typically, nakikita namin yung mga facts of the case. Then, i-resolve namin siya. So, sabi ko kay Mantemyong, as you all know naman, Mantemyong is also a law student. Sabi ko, para masanay kami. Okay? Masanay kami mag-analyze ng mga cases. At saan at paano namin ina-apply ang mga batas. Whether it's related to political, administrative, civil, or criminal yan. Okay? Anyway, yun, ini-invite ko na po kayo every Sunday. So, dun sa mga nakasubscribe, tsaka tapos laging naka-notify, hindi ko na po sasabihin sa inyo kung anong oras. Pag nag-live stream kami, hopefully nandun kayo. Makigulo kayo sa amin. No? Ayun, going back here. Kung kayo tatanungin ko, how big is the possibility na sinabi nga to ni Senator Amy? Diba? Very recent lang, no? Nagbigay si VP Sara ng DepEd report. Nandun si PBBM. Nakita naman natin kung paano sila. I don't know, for the shoot lang ba yun or what? But, you know, with VP Sara kasi, yan yung nakilala siya ng maraming tao na walang kaplastikan sa katawan. Pag galit yan, galit yan. You cannot touch her. No, you cannot even come near her. Lalo na, di ba? So, it seems that they're okay. No? But I don't know how okay is okay. Tapos may lalabas na ganito. Nakikita niyo yung rambulan? Marcos versus Romualdez versus Marcos. Sabi ko nga doon sa isang friend ko eh. Sabi ko nangihinayang ako sa pinag-arapan ni Senator Amy. Diba? If I remember it correctly, parang kay Attorney Trixie ko narinig na yung pagsasama daw ng unit team, Attorney Trixie, you can correct me anytime, yung pagsasama daw ng unit team is because of Senator Amy and Gloria Arroyo. Yung dalawang yun. Tapos parang, if I'm not mistaken, the way I understand it, parang nabanggit na yung House Speaker post, parang pinangako na yata yan kay GMA. Pero iba yung nangyari. So, we don't know exactly what happened, yung mga ganyan. Ayun lang, parang, I'm sorry, pero hanggat hindi ko naririnig yan coming from Kingdom Firm yan. Siguro kung I'm sorry. Siguro kung ang nagsabi niyan, si Direk Daryl. No, siya yung nagbasa ng ganyan. Yun, without a doubt, paniniwalaan ko yan in a heartbeat. Talagang sinabi ni VP Sara yan. But anyone else beyond Direk Daryl, I will have doubts na sinabi yan ni except of course, mga barkada ko sa TikTok. Like si Ma'am Joey, si Sir Kokolokoy. I'm not saying that I don't trust these people. No? Kung saan natin nakita. I partly believe, but malaki pa yung percentage na I don't. Si Senator Amy ngayon nagsabi niya. Kasi medyo mabigat yung mga salitaan dito niyan eh. Si Senator Amy. Kaya may doubt ako eh. Na siya ngayon nagsabi niya. Kung kayo tatanungin ko guys, ilan yung percent na naniniwala kayong si Senator Amy nga nagsabi niya? At kung sasabihin yung malaki, bakit? And if your answer is lower, and you said no, bakit din? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. May nakikita ba kayo in the next few years or in the next few months because of what's going on? Meron ba may impeach? Palaki ng palaki yung controversies, palalim ng palalim ang issue, parami ng parami ang nagiging involved.
meron bang maliligwak dito?